$52.5 million. Yan ang kinita ni LeBron James sa Lakers nitong nakaraang season. 8 milyon sa 2 taon. Yan naman ang pinirmahan niya sa Philadelphia. Ang layo ano? Isipin mong mabuti ang dalawang numerong yan kasi lahat ng mangyayari sa Lakers ngayong season na ito nag-uugat dyan. Pero hindi si LeBron ang kwento ngayon. Umalis na siya. Tapos na yun. Ang kwento ay ang isang mamang naiwan sa loob ng building. Yung kailangan sagutin ang tanong na iniwan niya. Kaya bang manalo ng Lakers kung wala si LeBron James? Kasi ito mismo ang isinusulat niya nang umalis siya. This is my last decision. I'm not going for money. I'm not going for family. Balikan mo yung huling linya. Hindi daw para sa pera, hindi rin para sa pamilya. Kasi si Bronny, ang anak niya, nasa Lakers pa rin. At ngayon, malabo nang magkasama pa silang dalawang maglaro. 8 taon siyang nasa Los Angeles. Doon nakatira ang kanyang pamilya. Doon siya nanalo ng Corona noong 2020 at pinili niyang umalis para sa halagang mas napakaliit kaysa sa sahod ng isang role player. At dito papasok ang opinyon natin dyan. Pinatunayan ni LeBron James na handa siyang maglaro para sa halos wala. Kaya niya palang mag-sacrifice. Yun nga lang, ayaw lang niyang gawin yun para sa Lakers. Yun ang sampal para sa organisasyon. Pero heto ang bahagi na binabaliktad ang buong kwento. At kapag naintindihan mo to, hindi mo na maiisip ang summer na to sa parehong paraan. Yung $52 million na yon, nang umalis siya, naging pera yan ng Lakers. Humigit kumulang $50 million na cap space. Yan ang iniwan ni LeBron. At ginastos ng Lakers ang bawat sentimo. Ang mamang tinatawag ng iba na traidor, siya mismo ang nagbayad para sa revenge ng Lakers. At hindi basta-basta ang paggastos nila. Habang nasa Europa, itong si Luka Doncic itong summer, palagi siyang kausap ng front office. 2 bagay ang hiningi niya. Huwag pakawalan si Austin Reeves at kumuha ng tunay na rim protector. 2 lang, nakuha nilang pareho. Austin Reeves, 4 years, $185 million. Tinanggihan niya ang 14 million na option para dito. At ayon sa mga ulat, tumanggap pa siya ng discount para may flexibility ang team sa hinaharap. Sabi niya mismo, ni minsan hindi niya inisip na umalis ng Los Angeles Lakers. At bago mo sabihin na sobra ang binayad kay Austin Reeves, 23 points per game. Career high niya yan. Kasama dyan ang gabi na tumira siya ng 51 points kontra Sacramento noong Oktubre. Pero hindi yan ang pinaka nakakabaliw na numero niya. Undrafted, itong si Austin Reeves. Walang pumili sa kanya noong 2021. Ang 23.3 points average na yon, yan ang pinakamataas na scoring average ng isang undrafted player mula pa kay Moses Malone noong 1985. At sa kasaysayan naman ng Lakers, mas matindi pa mula pa kay George Mikan noong 1951. At isama mo pa si Luka, 33.5 points kada laro. Pangalawang scoring title ng mama. Magkasama sila. 56.8 points per game yung dalawang yan. Sila ang pinakamataas na scoring duo sa buong NBA noong nakaraang season. At wala pa si LeBron sa numerong yan. Tapos ang bagay na kulang sa kanila ng matagal na panahon, Walker Kessler. 7 feet 2 inches. 4 years, $130 million. Tunay na rim protection. Yung klaseng malaking tao na binabago ang buong depensa ng koponan. Hindi lang isang pwesto, yung 5 posisyon pa. Pagkatapos pinuno nila ang kanilang bench. Quentin Grimes, Colin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Zaire Williams, Matisse Thybulle. Kasi noong nakaraang season, pang 29th ang Lakers halos kulelat sa buong liga sa bench scoring. 29.3 points lang kada laro. Ngayon, meron na silang lalim. At ang taong hahawak ng lahat ng ito, 103 wins sa 2 season.
Siya ang unang Lakers coach mula pa kay Phil Jackson na may back-to-back 50-win seasons, si JJ Redick. Pero bakit parang hindi pa rin siya pinaniniwalaan? Kasi may isang bagay tungkol kay JJ Redick na halos walang nagsasabi. 2 playoff runs na siya sa Lakers at isang malaking 0. Yan ang bilang ng playoff games na kinoach niya ang Lakers na buo at kasama si Luka Doncic. Ibig sabihin, hindi pa niya nako-coach ang Lakers na may Luka Doncic sa playoffs. April 2, Grade 2 hamstring strain kontra Oklahoma City. Hindi na siya nakabalik ni isang playoff game noong 2026. Hindi nakalaro ang scoring champion ng liga. Kaya lahat ng paghusga natin kay JJ Redick, hinusga natin siya na kalahati lang ang kanyang koponan. Over 30 points per game ba naman ang nawala? Pero kahit ganun, tinalo nila ang Houston 4-2. Walang Luka, walang Reeves sa unang 4 na laro. Underdog sila. Kaya may tanong, kung wala ang 2 pinakamagaling nilang scorer, sino ang bumuhat sa depensa? Marcus Smart, dating Defensive Player of the Year. Sa serye kontra Houston, 14.7 points per game, 5.5 assists at 2.5 steals per game. Sa Game 3, wala pareho sina Luka at Reeves. Gumawa ng 21 points si Smart, 10 assists, 5 steals. At isang steal niya sa huling minuto ang nagpasok sa laro sa overtime. Doon nagsimula ang imposibleng comeback. 2.4 na steals kada laro sa buong 2026 playoffs. Pangatlo sa lahat ng manlalaro sa liga. Noong regular season, nangunguna siya sa Lakers sa plus-minus. Plus 256 ang Lakers kapag nasa loob siya ng court. Wala na si Smart. Tinanggihan niya ang $5 million option sa Lakers at pumirma ng $13 million sa Houston. Sa Houston, yung koponan na tinalo nila. At si Luka mismo ang nag-recruit sa kanya papuntang Lakers. Isa ang umalis para sa mas maliit na halaga at isa ang umalis para sa mas malaking halaga. Pareho silang umalis. At ang presyo ng lahat, 2 first round picks, 2 swaps. Hindi nila kontrolado ang kanilang picks hanggang 2032. Tagal nun. 121 million para sa 3 tao. At si Luka, pwede nang maging free agent pagkatapos ng 2027-2028. Nawala ang 2 boses sa depensa. Nawala ang veterano. Natira ang coach. Noong araw na kinuha siya ng Lakers, sinabi ni JJ Redick na alam niya ang inaasahan sa kanyang posisyon. At ang inaasahan ay kampyonato. Ngayon, sa kanya na ang team. Kanyang-kanya na ang sistema. Kanyang-kanya na ang buong roster. Walang LeBron na sisisihin. Walang injury na maisusukob. Kayanin kaya ni JJ Redick? O tama pala si LeBron? Research muna. Nood muna bago bara. iSports Zone.